Sa pagbabalik ng ating balitaan, marami sa ating kababayan ang naghahanap buhay sa ibang bansa. Hangarin nito ang pagkakataon para mapaunlad ang kanilang buhay dito sa Pilipinas. Subalit sa pagtatrabaho sa banyagang lugar ay hindi maiiwasan ang aberya. Kaya naman makakasama natin ngayong umaga rito sa studio si Ambassador Roy Seneres para magbigay ng mas detalyadong pagkilala sa kanilang grupo. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Sir, bakit kailangan ng party list para sa mga OFW kung meron namang government agency na may hawak sa kanila? Kasi po, ang pag-articulate ng mga issues or mga grievances tungkol sa mga OFWs. Ay 14 years old na itong ating party list law. Until now, wala pong representative ang Overseas Filipino Workers sa Kongreso. Yes, sir, as far as you remember, ilang party list na ang tumakbo so far? So far, ang na-accredit ng COMELEC ay 6. Maliban sa OFW Family Party List na ako ang first nominee, merong Migrante, merong Angkla, may Amor, merong Alyansa ng OFW at nakakalimutan ko ng iba. Sir, walang nananalo. Bakit kaya, sir? Siguro kulang sa logistics. Alam mo naman ang mga OFWs, bagamat malaki ang contribution sa ating ekonomiya, 20 billion US dollars a year, yung mga kumakatawan sa mga organization ng OFW ay hindi naman ganun kayaman. Sir, this time, ano ang pagkakaiba ng party list ngayong darating na eleksyon sa mga nakaraang party list? Yung aming concentration ay sa OFW and family sector. Yung iba namang mga party list ay kinakatawan, yung mga security guard. Siguro familiar sa inyo kung sino ang kongresista yan sa mga security guard. Yung mga LPG operators, mabuti pa sila, meron silang mga representante. Samantalang itong sektor na binabansagan ng Republika ng Pilipinas mismo as the new heroes of the Republic, ay wala malang ni isang representante sa Kongreso. Kaya sa palagay ko, napapanahon na maglagay tayo ng isang kongresista doon, isang party list na alam ang mga grievances o mga needs ng mga OFWs dahil naging member siya o naging OFW siya mismo. In my case, I was an OFW in my capacity as labor attaché initially in 1983 hanggang naging ambassador eventually for 15 years. Yes, sir, to be specific lang, no, masyadong broad itong party list para sa mga OFW. Ano po ba ang layo para sa mga taga-subaybay natin ngayong umaga? Ang plataforma po ng OFW Family Party List number 4 sa Balota ay yung mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga OFWs dahil every now and then may nakikita tayong mga balita na maraming mga OFWs na hindi natutulungan, naiiwanan ng ating mga embahada because what they have right now there in the embassies all over the world is just a canoe or a bangka when what they need there as facilities or infrastructure for the protection of our OFWs should be, to use a metaphor, should be a ship, barko, hindi bangka ang kailangan ng ating mga 10 million OFWs for their welfare and protection. Sir, this time kung papalarin, ano ang magiging action ninyo dun sa ating mga OFWs na na-execute dun sa ibang bansa? Dapat yung mga ambassadors natin should play or act the role of surrogate parents. Kasi napakalakas na signal ang pinapahatid nila sa host country kung sila mismo ay pumupunta sa mga piitan kung saan mayroong mga Pilipino na nakakulong, yung iba sentensyado sa death. Kaya kailangan sumusubaybay, tumututok ang ambassador bilang isang magulang sa mga kaso ng OFW. Kailangan maghanap siya ng paraan na makausap niya yung hari mismo o yung sheikh o ruler ng isang lugar o presidente kasi he will be sending a strong signal to the judicial authorities na ang Republika ng Pilipinas ay seryoso na tumulong dito sa isang Pilipino na nasa piitan. Kaya gagawa nila dapat ng talagang tunay na hustisya. Sir, pangalawa, paano naman yung ating mga OFWs na naiipit sa gulo sa maybe sa Korea, sa Sabah at sa Syria?
napakaganda ng preparasyon na ginagawa ng ating Department of Foreign Affairs tungkol sa kanila dahil malawak na at malalim na yung ating karanasan sa mga ganitong problema. Kung nalaalan ninyo, yung panahon ni Saddam Hussein na nilusob yung Kuwait, hindi tayo mag-evacuate doon. Kaya ganun din nangyari sa Lebanon nung nagkaroon ng civil war doon. Isa pa nga ako doon sa mga nagpunta sa Beirut mismo, sa harap ng mga bombing and shelling around me, nagpunta ako ron para ma-evacuate ang mga Pilipino. So, malalim na, malawak ang karanasan ng ating gobyerno, ng ating Department of Foreign Affairs, ng Department of Labor tungkol sa mga ganitong problema. Sir, paano naman yung mga naiwang pamilya ng ating mga OFWs? Ano po ang ating mga gagawin sa kanila? Yung mga tulong, meron po ba tayong separation anxiety, something like that, sir? Napakaganda ng tanong ninyo. Kaya itong aming party list, OFW Family Party List, ang aming advokasya, ang aming plataforma ay kasama yung mga pamilyang naiwanan dito. Halimbawa, I would like to propose a law na yung mga governors, mga ama ng lalawigan, yung mga mayors, mga ama ng mga lungsod ay maglagay ng mga OFW Family Help Desk sa opisina nila mismo. Kasi kapag ang ay nawala ng isang haligi ng tahanan, yung tatay o di kaya o nanay or both ay nag-abroad para magtrabaho, yung pamilya na yan ay nawawala ng mga haligi ng tahanan at nagiging mahina, nagiging weak. Dapat the father of the province, the father of the city should come in to be of help to them in case of emergencies. Sir, aside sa ibang tulong, meron din ba tayong mga financial assistance para sa pamilya ng mga naiwang OFWs natin dito? Ang resources, meron tayong OWA ngayon, pero mukhang hindi sapat ang mga financial resources ng OWA kasi nakatutok lamang sila kapag miyembro. Kaya sana ay pinalad tayo na maging kongresista para tayo ay mag-propose ng mga batas na madagdagan pa yung mga finances ng OWA. And aside from that, yung logistics naman, yung resources naman ng isang kongresista, halimbawa nanalo ang OFW Family Party List, meron namang allotment yung mga kongresista, dapat ginagamit yan para sagutin ang mga ticket ng mga stranded na mga OFWs na hindi miyembro ng OWA. Kung kailangan bayaran ang mga blood money niyan sa mga kaso na talagang victim justice ang isang OFW, dapat papasok yan ang isang kongresista ng OFW para makatulong. Yes, sir. Panghuli na lang po, ano po ang mensahe nyo sa ating mga OFWs at sa kanilang pamilya? Ano po ang kanilang mga dapat abangan kung sakaling manalo ang party list ng OFW? Ang mga OFW po ay tunay na bayani ng bansa. Kasi kung hindi dahil sa remittances nila to the tune of about 20 billion US dollars a year, ano nang nangyari sa ating ekonomiya? Kaya you are heroes in the real sense of the word kasi yung 20 billion ninyo, according to economists, ay money is the lifeblood of the economy. In other words, ang tinatransfuse ninyong lifeblood into the economy of our weak economy ay napakalaki. Umaabot ng 20 billion US dollars lifeblood. And so therefore, kailangan maging alerto na tayo, kailangan manindigan na tayo, kailangan ay meron tayong representation sa Kongreso at ang ating OFW Family Party List po ay hinihiling sa inyo na suportahan ninyo sana sa halalang Mayo 13 para magkaroon tayo ng representante doon sa Kongreso. Maraming salamat po, sir, sa impormasyon na yan. Yan si former Ambassador Roy Sinieres live mula dito sa PTV News Center. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po.